paminaw tig paminaw. Oo. Wow. Mo nang actually mo nag-yes ko kay gi-invite ko ni Sir Kevin nga classmate na ako tong grade 3. Hello, hello. Sige, sige ma'am. Ma'am, So- sige, for the personal background, ma'am, for the personal background and for the benefit sa ating mga tagapakinig sa ngayon, bilang isang, itinuturing kita ngayon na isang political observer mula Yes sa atin po. dito. Paano I like the nagsimula term, ang iyong journey? At ano yung nagtulak sa iyo po na pasukin ang ganitong larangan? Oh, well, actually, gaya nga ng sabi ko sa mga previous interviews, matagal na naman akong nagko-komento about social issues eh. Dugay naman dyan na nato natin mga ginabatikos. Pero dati, dili man ko heavily political ako ang mga contents. Na ay mga reactions na ako sa mga, maski unsa lang gud ang mga naga-trending ang mga topics, especially social issues, women empowerment, mga yun anak good. So, issues that really matter to me. Pero sukad atong kuan, murag nakita na ako nga nagkadaghan na ang mga Kristohanon nga pareho na ako og mga nagsilbi pod sa church no nga nagpakita og kanang grabe nga suporta. I would say murag cult-like nga suporta kay Rodrigo Duterte nga for me para sa dili na ako siya masabtan kay when he mocked God, iyahang gibiay-biay ang Diyos. Para sa ako, that's really murag deal breaker na siya kung Kristohanon ka. Kay, mauna, syempre, ato ang ginadaig ang Ginoo. Unya, with the same mouth nga atong ginadaig ang Diyos, ato apong openly nga suportahan ang tao nga mismo nagbiay-biay sa gibalahura ang ato ang Diyos. So, that was really off to me. And kuan po, syempre, ang maihang mga rape jokes nga dili gyud angay isip presidente because if you are the president you should represent and embody the beauty of Filipinos, pero mga rape jokes wala man ga-represent sa atua bisan pa ingnon nga hilig lagi daw mag-joke ang mga Bisaya, pero we don't do that. Diba, mga krimen dili na ginahimo nga joke. So mao na ako ang baruganan og mao to nagsugod ko og actually dati pa man na ako ginabutang sa social media no, pero syempre that's among my friends. Pero nag-gain og traction katulaging kay kay Eman Atienza. Namang ko'y mga DDS vloggers nga tong pagkamatay ni Eman Atienza, anak ni Kuya Kim, giingon man nila nga maunay mahitabo ninyo kung inyohang imak si Duterte. So dito jud ko naglagot. O nga na to, nag-start na ang journey na to. So taod-taod, matagal-tagal na rin na may mga, masasabi talaga, each one of us may mga paninindigan sa mga iba't ibang nangyayari sa buhay-buhay. So, itong sa politically, you were critical on the political dynasties, talking about political dynasties, impluensya ng mga Duterte. Sa ganyan, ma'am, ano yung take nyo dyan? Dapat talaga maging open to more Filipinos ang election kay ang political dynasty manggod naghatag siya og venue para sa malawakang korupsyon. Laliman ka na ay pamilya nimo national unya na pa jud sa local, so mas mapadali ang mga pagpangurakot, pero kung atuan ni siyang walaon, syempre mas dili na to maingon nga mawala ang korupsyon, pero mas mahihirapan, 'di ba? Laliman ka sa sa dula, pati referee imuhang kapamilya, so magunsa naman lang na. 'Di ba? So ayun, it's a complex topic to talk about, pero mauna siya ang gist sa ako ang baruganan. Pero paano nasisiguro na these topics, this like interviews, nakabase sa facts po at hindi sa mga personal opinion? What do you mean? Yung mga content, yung mga pananaw niyo po. Oo. Syempre, nagbabasa tayo. Actually, yun nga once a week ako nag-release og videos. Most of the time, mga contents, text lang yun, short text sa Facebook.
Pero although si Laverite, katong page nga nag-post ako ang videos, Oo. that's not my page, but that's a friend's page nga. Siya ako ang gina-post ako ang mga videos kay siya man lang, iyaw namang nasugdan, so siya na lang gina ako ang ginapa-upload sa mga videos na ako from TikTok. So siya gid ang nagasulat og mga articles. Pero ako video, so naay topic, wala ko nag-react na yun. Actually, nagabasa ko, ginatanaw na ako ang mga facts, and then gina-structure na ako, kay dili ko gusto taas kay akong video. Gina-structure na ako na sa day 1, reading, gather of materials, day 2, kay syempre naaman tayong trabaho, so dili na ako siya mabuhat the whole day. Day 2, gina-structure na ako, gahimog outline para sa ako ang video. Yeah, day 3, usually naga-tape na ako, naga-film. Yeah, day 4 and day 5, diyan ako naga-edit, kay syempre pag magbisaya ako, kailangan og subtitles. So that's actually the tricky part for me. So, mao na siya. Ingon na ako ang trabaho. Nangutan lagi ko bahin na ma'am no nga why nga nang inana kay nalantawan or nakita ba pud nimo nga kana ganing pagsulod sa mga kanang disinformation, grabe man gid kaayo kadaghan ni ana sa pagkakaron. Where in fact paningkamutan lagi nga atong kalabanan kanang mga disinformation. So tungod ni ana, tungod na ng imong mga pag-research, dako kay siya nga tabang for not personal gain kay ga-influence pud baya kita. Maulagi. Actually, sa una pa dyan ko allergic anang mga disinformation. Kanang bitong makakita ko online nga kanang halimbawa si Albert Einstein. Gidahig daw si Rodrigo Duterte tungod sa iyang leadership. Wala na may Albert Einstein pero makakita ko nga daghan kaig mga Pilipino nga ala nituo sila. I can't believe it. So dito ko murag na alarma ba nga oh no. So maski unsa ka ridiculous, you just put out there quote cards. Maski patay na ang tao or patay na nga celebrity and then butangan lang og mga quote din ha. Daghan kaayo ang motuo kay daghan man sa atua dili po nato sila masisi no. Daghan sa atua nga kanang syempre ang ginaatiman survival lang everyday so wala na gid sila time nga mag fact check ba. So dugay na ni nga burden sa ako ang kasing-kasing bitaw. Matagal ko ng burden to sa puso ko na sana may mag-debunk na mga ganito. Marami namang gumagawa. Pero ang hirap kasi pag may makinarya yung nagpo-produce ng disinformation kasi kalat na and by the time na meron ng fact-checking kasi fact-checking requires processes, diba? So it takes time. By the time na debunk na yon, kumalat na siya. So talagang ang hirap ng laban na to. Pero syempre, we still do it. Kasi hindi natin hahayaan na manaig yung kasinungalingan na lang parate. Kasi ito din kasinungalingan, itong disinformation, ito yung parang cancer na, alam mo yun, naghimo na to og pagkawatak-watak ba? Yeah. Tungod sa disinformation, nagkawatak-watak ta, Polarization. kita ang gisabong sa isa't isa, kita ang mag-awayanay. So, dili na nato makitaan ang mga tinuod ng mga issues sa problema sa Pilipinas kay nabisi naman ta sigig away-away, 'di ba? So kinig yung mga tigpakalat og disinformation. Hopefully dapat gyud nga matagaan ni sila leksyon no kay problema. Isa sila sa mga problema jud sa Pilipinas kay sakit sila nga dapat i-eliminate. Ayun. Pero ma'am, siguro naman may mga natutunan na mga karanasan kayo po tungkol sa ethics for the social media and even this political discourse. Sabi mo nga kanina na yung parang sa social issues lang, parang hindi masyadong nangingialam yung mga tao. But in political discourse, because of the polarization, magkaiba talaga, north-south yung Pilipinas sa ngayon. Paano mo dinadala yan, ma'am? Alam natin may mga bashers po kayo. You mean how I handle the bashings? Yes. Yeah. Ayun. Pag alam mo kasi yung katotohanan mo, hindi ka basta-basta natitinag eh. Pagkabalo ka, actually, daghan ng mga bakak ang nag-circulate. There are so many lies about me, my family, even mga tao nga related sa ako. Daghan, kaigi pa kuyanap nga mga bakak. Pero
Pero syempre, magtanaw ako sa video, magtando-tando ako kay kabaluman ko nga bakak, puro bakak. Ug kabaluman ko ka sa imuhang kamatuoran, dili ka matandog eh. Pero syempre, kabalo ko nga, I should really do something about this. Okay. So, emotionally, I'm not hurt. Pero syempre, ginaalalayan po na ko akong pamilya because these people can get really, I don't know, they can get really worse and they're hostile. So, ako ang pamilya, nagpugong-pugong rasad kay gusto na gid nila nga mo mukuan, kanang mupatol bitaw sa ilaha pero giingnan ako ano, dili na ninyo dapat patulan. Kay mugara ra na sila. So, hantod karon my family has been praying for me. O what gives me strength as well is my faith in God. Kay kung grounded manggug ka sa imuhang Dios bitaw, dili ka dali nga matandog or unsa ba na these lies cannot overpower you. Unya syempre daghan tag mga nadawat nga mga suporta bitaw. So, diha ko nag-focus sa mga positive messages o permi ko ma-remind kung anong ginahimo na ako ni. So, dito ko nagakuha og kusog. So, kanang mga pagpamakak, actually, ginadamay nila pati mga Duterte supporters. So, sila rin nag-unayanay. So, bahala sila. Sila mag-away-away. So, ayun. Mas nag-focus ko sa mga gasuporta, ang mga nituo sa ato ang tingog. So, ayun. Wala ra ng bashing. Oo. Ma'am, nanawagan ka ng debate kay Vice President Sara Duterte. Ano yung nais mo pong patunayan or maiparating kung sakaling mangyari ito? Wala naman akong gustong patunayan. Siyempre, yung mga DDS vloggers, linawin ko lang kaya mga DDS vloggers manggod, permi na sila gapanghagit og debate sa ako. Unya pa isa-isa. Si Joey De Viver, sila Tio Moreno, Alex Dastor, real name. Mga hangkit og debate, unya, entitled kayo, na ako'y time sa inyo. Inaabay ako'y trabaho outside social media. So parang, teka lang, bakit parang entitled kayo sa oras ko? So, ang solusyon ko is, okay, makig-debate man ko, dili mo ko mahadlok, pero si VP Sara na lang para isahan na lang. Because these are topics on national issues, diba? So, actually, okay sa ako ang invitation to debate, pero wala ta nag-avoid. Actually, we are escalating it by, debating with someone who actually holds power. Kay ihang word, she's the vice president. Her words carry power. O giposition po niya ihang kaugalingon as presidential candidate sa 2028. So, mas maayo nga siya ang debatehon. Diba? I'm very particular, especially sa ihang position on anti-political dynasty o sa ihang position sa drug war, sa ihang father. Kay mauman daw niyang balak nga i-continue. Diba? So, an honest assessment of that. And ang ihang direction, ihang vision for the Philippines if ever she becomes president. I think these are topics na kinahanglan gyud nato nga mabalaan, diba? Let's normalize nga kitang mga ordinaryong tao mangutana sa baruganan sa mga tao nga nagposisyon sa ilang kagalingon to actually be the president of the Philippines. To be fair, sa part ng mga Marcoses, may mga comment din ba kayo, ma'am? Yes. Actually, even before 2022, mas gibanatan pa na ako na ang mga Marcos. Grabe ako ang pagbanat sa mga Marcos kay dili jud ko makatugot nga, Marcos na sad. Gipakita na ako kung ngano ang mga rason, isa-isa nganong dili pwede ang Marcos. Kinsa ang niingon na ako og shut up, mga DDS. Dili mga loyalista mga DDS. Tung sa una, si Digong, niingon man siya nga, lagi daw, bangag lagi daw, user lagi daw, allegedly kini si Koan BBM. So, gigamit po to na mo. O, si Digong na mismo niingon so nganong iboto man na ninyo, nganong i-endorso man na ni Sara Duterte. Amuan ang raise up, nagkuan pa ganiming, sige, ipa-hair follicle test nyo yan. Kinsa ang nag-ingon namo nga shut up? DDS. So literally, ilang gi-clear si BBM sa aning mga allegations. So okay, nadaog na siya, pero bitter pa gani ko tong pagkadaog niya. I was still, questioning, nako, maunang Pilipinas. Pero, I congratulated him. Pero sabi ko,
hindi mananalo, I mean, hindi totoo yung unity na nakaangkla sa kasinungalingan. Yun yung sabi ko. I posted that one, I think, like few days after the unity won. So yun, ang dami-daming mga DDS na sabi, respetuhin na lang daw ang binoto ng taong bayan. So they're literally telling me na respetuhon si BBM bilang presidente sa Pilipinas. Okay na hala, sige. Alright, so I decided na, sige, sa Duterte ko mag-focus, kay total, kamo man ang nagkuan, ilaha mang gi-claim nga, dili daw makadaog si BBM kung dili tungod kay Sara Duterte. Diba? So, si Sara Duterte, ang mga Duterte ang ato ang singilon. Kung nagkinaunsa man ta din, nagkatambling-tambling ta, si Sara Duterte ang ato ang pangutanon kay, maumay ihang gibaruga, nag-I love you BBM pamanggani siya. This is exactly why focus jud ko sa mga Duterte. Na may mga nag-criticize kay BBM. 'Di ba? I don't wanna join. Gusto na ako mag-focus sa Duterte nga siyang nagpalingkod aning administrasyon. Kay mo man ilhang claim, 'di ba? So ayun. At least we understand na mao reason nga din naka sa mga Duterte ni kuan pod ni paabot og mga reaction. This means, ma'am, Mindanao, ikaw nas Butuan ka rin mga Butuan. Mindanao, dili gid siya monolithic and political views, dili gid ita parihas kung boto na onaon. Dili. Oo. Dili. So dili gid pwede. Lantaw to na ba nakuha na ba na nga dili gid pwede ma solid block ang Mindanao para sa usa ka political figure? Dili gyud pwede. O bisan pa dili jud siya kay daghan kay mga silent nga tawag ani, dili man pabor kay Duterte. Siguro sa una daghan, 'di ba? Pero karon nga ninggawas na ang ninggawas na ang mga kaso, ang mga kamatuoran. Daghan na pud ang mga nakamata. Actually, daghan kaayo mga DDS sa una nga solid kaayo, mga away pamanggani namo. Karon moingon na sila nga nauntog na daw. So dili ta makaingon nga solid, and I really feel bad kay dapat dili ta sa personalidad nakafocus or dili ta sa kay taga kapwa Mindanaon or what. Dili dapat ingon ana ato ang basehan sa pagboto. Kay dapat Pilipinas ang ato ang tan-awon I love the Philippines as a whole, dili lang ang Mindanao. 'Di ba? Kaysa ato ang konstitusyon, ang Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. So dapat ang ato ang pagpili sa leader dili nakabase sa kung Bisaya ba di or kuan. Actually sa una wala man ang Bisaya versus Imperial Manila. Ilahara man ang kuan. Daghan kay diri sa Manila ang Bisaya. Hoy. 'Di ba? Luzon daw versus Visayas and Mindanao. Hoy, sa Luzon daghan kay mga Bisaya. So ayun. Ma'am, lastly, siguro may message ka for Vice President Sara Duterte? Hello, Madam. Good luck na lang sa imuhang impeachment case. And yun nga, sabi nga, kung wala namang tinatago, dapat hinaharap natin. Kasi we believe that when you hold the office of the Vice President, you are accountable to the people. You're supposed to be transparent as well. So, ayun na nga, gaya nga ng sinasabi, mismong DDS group ang nagsasabi na kung walang kinakatakot, dapat harapin ang lahat ng alegasyon. So, ayan, good luck po at sana, ito yung pagkakataon niya ito yung opportunity niya to actually prove her accusers wrong. 'Di ba? So, iisa-isahin yan, yung mga ebidensya, and hopefully, mapatunayan yung katotohanan. Not really to pin her down, kasi kung inosente naman talaga siya, walang magagawa, diba? So, this is actually an opportunity for everyone to know the truth. So, good luck, Madam Vice President. Ma'am, base na lang kay wala na pangutana sa imo, ma'am, nga gusto nimo ipaabot, although kapos na ta sa oras, base na lang kay wala na pangutana nga gusto nimo ipaabot sa atong mga viewers, listeners karong orasa.
especially sa mga Butuano, no, gimingaw ko sa Butuan. Hello, Bangkasi. Doon sa ako ang kasing-kasing ang Bangkasi, ang Libertad, ang Pinamangkulan. So, anyway, salamat og daghang hopefully naapatay chance na magchika-chika in the future, no? Pero, yeah, Butuanon, padayon, og hopefully, kaisa mo namo sa paglaban sa disinformation og pag-push gyud sa kamatuoran, og daghang salamat Bombo Radio Butuan sa pag-amplify sa ato ang tingog. I really appreciate that. Yun lang po. Salamat pud kayo sa higayon ma'am nga amo kang nakauban karong gabi una. Kabalota hectic ang schedule and daghan mga posibilidad niya o ba naghanyan tayo mga nag-react karong gabi una. Sige, sila na lay bahala dira og ikaw na bahala mo tan-aw ana ma'am. Unya taod-taod. Salamat jud kayo ma'am. Mayong gabi sa imo madyaw nga dum. Kanimo ma'am, madyaw nga dum. Yes. Salamat kaayo. Bombo Radio. Si Ma'am Lovely Bye-bye. Granada mga kabombo sa ka political observer ato ga nakauban so